Oo nga pala, bakit hindi isinali ni Risa Hontiveros dito si Topacio at si Paras? Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. So, Attorney Trixie Cruz Angeles, pwede kayang kasuhan din natin itong si Risa Hontiveros. Libel. Yung mga vloggers dyan na dinamay niya, sabi kasi niya, nagpapakalat daw kayo ng misinformation. Saan banda? Kailangan niya yung patunayan yan. Kung ano yung mga misinformation na ipinakalat ninyo. I think yung wordings ni Senator Risa Hontiveros ay yung kasinungalingan di umano ni Rene ay dinagdagan pa ng mga vloggers na to. So parang sinasabi niya, yung kasinungalingan ni Rene ay dinagdagan nyo pa ng mga kasinungalingan. Naku po, 12 to na dinamay ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang complaint dyan sa NBI na itong mga vlogger daw na ito ay nagpapakalat pa ng misinformation. Hindi ba dapat kasuhan na rin si Risa Hontiveros? At minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Kita mo na. Akusasyon. Misinformation, nagpapakalat ng video, tapos dinamay nyo yung isang vlogger na never nag-share nung video na yon. Wow! Lagot ka, Risa. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. Oh, so sinasabi ni Attorney Trixie dito, public yun eh. Publicly available yung video. So ang ibig bang sabihin nito, Senator Risa Hontiveros, na kapag may mga public videos, katulad na lamang ng nire-react ko ngayon, it's public to. For public consumption to, available to sa public. Hindi na ba ako pwedeng mag-comment dito? Public to eh. It's for public consumption. It's for public reaction to. Nakikita to ng publiko. Hindi mo naman pwedeng pigilan yung publiko na magkomento sa isang public na video. So parang sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros, ito yung mga nag-comment kasi doon sa at nagsishare doon sa video. Public yun eh. Yan ang problema eh. At ito pa, dagdag ko na lang din, no? Kapag itong mga senador, mga congressman na mga hinayupak na to, akusa sila ng mga akusa. Akusa sila sa kanilang privilege speech, kung sino-sino mga pangalan na sinisiraan, dinadamay, doon sa mga public hearing, kung ano-anong mga akusasyon ang mga pinagsasasabi nila. Pero hindi sila nakakasuhan. Bakit? Kasi meron silang parliamentary immunity. Samantalang yung isang ordinaryong Pilipino nag-comment lang sa video na available naman sa public, dinadamay pa. Dinadamay pa ni Risa Hontiveros. Napaka-unfair naman nito. Pero ang sinasabi kasi dito at ang nakikita ko kasi dito, ang nakikita ko kay Risa Hontiveros ay nasa top ako ng food chain eh. May kapangyarihan ako. Senador ako. Kaya ko kayo. Ako may kapangyarihan, kayo ordinaryong tao lang. Alam nyo, naisip ko pang isa. Ito yung epekto ng Ito yung epekto ng Quadcom. Yung Tricom hearing eh. Tapos sinasabi nitong si Risa Hontiveros na fake news daw ito. Well, hello! Wala pa pong definition ang fake news hanggang ngayon kahit na natapos na yung hearing ng Tricom na yan, hanggang ngayon po wala pa ring definition ng fake news. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation,
Itinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. So obviously, Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi nila ni-review yung page ninyo, hindi nila ni-review yung mga live ninyo sa YouTube. Wala, basta isali natin to. Nag-react kasi eh. Nag-comment dito sa video na nag-circulate. Nag-comment pa dito sa ating press con. Ito makakatakot to, no? Kung yung press con niya, kasi ako din, nag-comment ako doon sa kanyang press con. So, that's public. Gumamit ka rin ng pera ng publiko doon. Pera namin yun. Nagdrama-drama ka doon. Pinagtanggol mo yung sarili mo, gamit-gamit ang pera ng taong bayan. Eh, ano yun? Kakasuhan mo din kami. Irereklamo mo din kami na nagre-react lang negatively or positively doon sa press con mo. Aba, ang husay. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. So, ang kawawa dito, staff na naman. Kasi sino ba yung mga gumawa ng research dito? Na sinali pa. Maging si Attorney Libayan, sinali pa. Eh, sino ba yung mga nagre-research dito? Mga staff mo din. Senator Risa Hontiveros. Hindi kaya yung mga staff mo ang nagpapahamak sa'yo unang-una sa lahat. Si alias Rene, ang kinontak niya para magpa-rescue yung staff mo. Huwag mong kalimutan yan. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. So, it's about time, I think, na tignan mo yung mga staff mo. Baka nilalaglag ka din. Kasi maliwanag, sinasabi ni Atty. Trixie Cruz dito, never nag-share ng video ni alias Rene yung kanilang page at mga YouTube channel at social media accounts. Pero sinali siya. So obviously, hindi ginawa ng tama yung research nung staff mo. Basta, sino ba yung mga DDS dyan? Ilagay nyo na. Pati si Atty. Libayan. DDS na din. Eh, bakit hindi nyo sinali si Teacher Mark? DDS yun. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, zero. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, eh di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong. Correct. The fact na public yung video, publicly accessible yung video, eh, ano pang gagawin ng mga vloggers? Lalong-lalo na yung mga political vloggers. Eh, magre-react kasi isang pasabog to eh. Wala namang nagsasabi na ako personal, hindi ko naman sinasabi na totoo ay yung sinasabi ni alias Rene sa kanyang video. Hindi ko rin naman pinapanigan noon pa, sinabi ko na yan, si Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Never, ever na nagbigay ako ng komento na mag-a-uplift o magpapabango ng pangalan nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi naging totoo naman ako sa part dito ni Kibuloy na hindi talaga ako niya supporter. At ewan ko hindi na ako magbibigay ng mas ano pang komento diyan. Pero I'm not a supporter of Kibuloy. So, nung nag-comment ako ng negative kay Risa Hontiveros, it doesn't mean na suportado ko si Kibuloy. Dito lang tayo sa kung ano yung nangyayari. Dito lang tayo nagko-comment. Hindi naman tayo lumalabas dun na kumbaga nagbibigay tayo ng Bible truth na ito yung nangyari, ganito yung nangyari, nagsisinungaling si Risa Hontiveros, nagsisinungaling itong si Rene, nagsasabi ng totoo si Risa Hontiveros, nagsasabi ng totoo itong si Rene. Wala namang ganun yung pag nagko-comment na ako dito na yung mga videos ko na nakaraan, ang opinion ko lang to. Theory ko lang to. Yun yung lagi kong sinasabi. So, kung nagbibigay ka ng opinion sa isang public na video,
Nakakatakot na ngayon. Why? Kasi kung against ka doon sa isang panig, kakasuhan ka na kaagad. Lalong-lalo na kapag ka may kapangyarihan, senador, congressman, mayor, governor, nakakatakot na ngayon yung magsalita. Pero ano pong magagawa natin? Hindi naman tayo talagang pwedeng maging bulak pipit bingi na lang. May mga ganitong issue At ang nakakapagdagdag pa dito kasi, meron ng mga akusasyon noong nakaraan kay Risa Hontiveros na yung pattern ay ganitong-ganito din. Ang tingin ko dito nakadagdag, dito dumagdag yung bigat ng usapin na ito. Kasi meron ng mga akusasyon kay Risa Hontiveros na tampering ng witness, meron pang wiretapping dyan, na sinasabi nga oo nga pala, bakit hindi isinali ni Risa Hontiveros dito si Topacio at si Paras? Sila mismo yung nagsasabi na at naghahamon si Topacio, sige, kasuhan mo nga ako, Risa Hontiveros. Pero bakit hindi niya kaya sinali? Sana yun na lang yung main na dalawang vlogger, sabihin mo na, kasi nagbablog din naman itong may show din naman itong si Atty. Topacio, si Jing Paras, meron din naman siyang podcast. Dapat yun na lang yung nilagay mo. Wag mo nang nilagay itong mga ibang vloggers na to, kasi sasakit lang talagang ulo mo, Risa Hontiveros, kasi itong mga vloggers na to, hindi talaga yan basta tatahimik na lang. Lalaban at lalaban tong mga to, no? So bottom line, sa tingin ko, itong si Risa Hontiveros, nadala talaga ng galit ito. Nadala ng bugso ng damdamin, kaya hindi na masyadong nakakapag-isip. Hindi naman pwedeng ganito yung reaction mo. Hindi ka naman nagpa-press code ka pa, nagkasug-kasug ka pa. Simpleng alam mo yon, yung simpleng i-deny mo lang lahat nung sinabi ni alias Rene. One-liner, two-liner. Tapos na sana yan. Kumbaga, kahit yung mo lang, sabihin mo lang na walang katotohanan ng sinasabi ni alias Rene. Ang nag-i-stand pa rin yung testimonya niya doon sa Senado kasi yon ay under oath. Tapos sana ang usapan. Hindi sana dumating sa ganito kagulo.